Dobre din. Magandang umaga mga kabayan. And good morning to everyone. So to those who are non-English speaking viewers of my channel, just PM me. What I will discuss today is how I complained to the Slovak Labor Inspectorate about the wrongdoings of my agency. Maybe this information will be helpful for you. So just message me because this video is for my fellow Filipino and I would speak on my native language. Okay? So balik tayo mga kabayan. Itong video nga na ito ay gagawin ko para ituro sa inyo kung anong steps ang ginawa ko para complain yung agency ko dito sa Slovakia. Bali ang agency ko sa Slovakia is Loga Trade SRO. Ginagamit din nila yung pangalan na Jobs for People SRO. Morning! Tapos, yung agency ko na yon, pinagtyagaan ko talaga siya. Kahit na kulang-kulang ang benefits na nakukuha namin. Bali, 1 year, 6 months na nga pala ako dito. So, ganito ang nangyari. Ang company ko na yon, bali directly employed kami ng agency. So, wala kami nakukuha kahit na anong benefits. Walang night differential. Walang mid-shift bonus. Wala as in, wala kahit ano. So, pinagtyagaan ko yun hanggat kaya ko. Plano ko sanang tapusin ang kontrata bago saka lumipat. Yun nga lang, habang tumatagal, lalong pumapangit. Lagi pa delay ang sahod. As in, may pondo na nga kami isang buwan. Inaabot pa ng ano yung sahod namin. Ng halos 2 months na. Nakahawakan nila bago ibigay ang sahod namin. So, ano nangyari? Sa kontrata namin, nakalagay na both parties pwede mag-terminate ng contract. So, ako pwede akong mag-terminate ng contract. Sila pwede sila mag-terminate ng contract. Ang problema mo lang, pag gusto mo mag-terminate ng contract sa kanila, ayaw nila. Ang sinasabi nila, umuwi ka muna ng Pinas bago ka mag-apply sa iba. Which is, hindi naman totoo. Sa labor law ng Slovakia, allowed talaga tayo na mag-apply sa kahit saan. So, mamaya may mga pointers din akong ibibigay sa inyo tungkol sa batas dito sa Slovakia. So, putulin ko muna. Lampasan ko lang tong isang grupo ng pamilya na mabagal maglakad. So, story time muna. Bakit pala ako ng bundok? Hindi mo siya bundok. Ngayon akong pupuntahan na lake na man-made habang nag-explain sa inyo. So, story time. Dahil nga ganun laging delay, walang benefits. Isipin niyo, ang unang company ko, na hawak nila, sumasahod lang ako ng 600 euro. Then yung second company ko, masahod lang ako ng 800, 700. With hazard pay pa yun, kasi pintura. So, noong nalaman ko na nag-trending sa company namin, na yung Continental dito sa Slovakia is hiring ng mga Pilipino. Tapos may mga nag-apply na, may mga bumagsak din. So, nag-decide na ako na mag-apply. So, dahil nga sa ayaw nilang pumayag na magre-resign ka, gusto nila mag-runaway ka para makuha nila yung 1 month pondo mo. So, karaniwan, ganun na nangyayari. Nagra-runaway na lang ang mga
Pinoy dito sa Luga. So, since ako, ganun na lang din ginawa ko. Nag-apply ako, tapos bahala ko, pagkakuha ng sahod, aalis na lang ako. And legal naman lahat ng ginawa namin. Kasi nga sa batas nila, 3 months, tingnan sa kontrata nyo. 3 to 6 months, pwede ka na lumipat pag hindi mo nagustuhan yung company mo. So, natanggap kami. Inasikaso ng agency na nag-process sa amin yung work permit namin. Kasi kung bawal yung ginawa namin, change employer pa lang, hindi na po pwede. So, eto na yung naging kalbaryo ko. Nung malapit ng sumahod, merong isang Pinoy na naghudas sa amin, 2 kami na hinudas niya. Sinumbong kami sa agency. Tapos pinuntahan ako ng agent, yung coordinator namin doon na mataas daw siya, si Patrick. Sabi niya, huwag ka nang pumunta sa sahod. Hindi kita papasahurin kasi nag-apply ka na sa iba. At sabi niya, ang tinanong sa kanya, pwede ako magstay dito sa bahay. Sabi niya, hindi pwede kasi hindi ka na empleyado ng Luga. Inulit ko sa kanya. Sabi ko, papaalisin mo ako dito sa bahay. Pero hindi mo papasahurin. Saan mo ako gusto magpunta? Tapos nagbago yung isip niya. Sabi niya, pwede ka magstay dito pero 16 euro per day. Which is mali din. Kasi ginawa niya, tinerminate niya ako without notice. Putulin ko muna yung video para pakita sa inyo. Nakita niyo yung structure na yan. Nasaan ba? Yung structure na yan, deer feeder yan. Nagpapakain sila ng mga usa dito. Tupa. Deer. Usa nga. So yun, sinabihan niya ako na ita-terminate kita. Terminated ka na, sabi niya. So which is mali na sa batas nila kasi walang notice. Tapos, di ano nangyari, wala akong sahod, wala akong pera kahit magkano. Kailangan ko na makalipat ng sa bagong lugar ng pagtatrabaho ko, which is dito sa Sbolen. So, gumawa na lang ang paraan. Buti na lang yung mga kaibigan ko doon na mapapagkatiwalaan. Nakautang ako sa kanila, nakakolekta ako ng 600 para makaalis. Bali, yung araw na sinabihan niya ako, kinabukasan pa ang sahod nun. Kaya 2 days pa ako nagstay doon. Ayoko na rin magstay doon kahit alam ko na may karapatan ako. Kasi bayad din ng company namin yung bahay. Inalala ko lang baka gawan pa ako ng kwento. Kasi iba din talaga ugali nun si Patrick. So, pinilit kong makalikom ng pera. Tapos, kinabukasan, umalis ako kahit na lang ang oras. Iniwan ko yung ibang gamit ko. Umalis ako kahit na 6 ng hapon, 5 hours ang biyahe, 3 train. Isang maleta lang muna at isang bag dinala ko. 10:30 na ako dumating doon sa Sbolen. Buti na lang, sinundo ako ng may-ari ng bahay. So yun, hindi ako pinasahod. Yun lang ang pera ko. Pero alam ko sa sarili ko, nakukunin ko yung sahod ko. Hindi ako katulad ng ibang Pinoy dyan na sabihin nila, alam ko ang karapatan ko. Pero papost-post pa sila na nasa Croatia, sa Hungary, nasa Germany. Sa akin, tinagmukha nyo ng bobo ang sarili nyo. O, tinatawag ko yung bobo kasi bobo talaga kayo. Una pa lang alam ng agency kung saan tayo nagpunta. Kasi may naghudas nga eh. Alam nila kaya yung ginawa nyong ganon, pinagmukha nyo lang tanga sarili nyo. Dinamay nyo pa kami na alam talaga namin yung karapatan namin. Ako alam ko talaga karapatan ko. So, ganito ang ginawa ko. Since naiwan ko yung document ko sa kabilang bahay, mga kontrata ko, pero naghanap na ako ng paraan para makapag-complain. Una, nag-message ako sa IOM. Email ako sa kanila.
Ang reply sa akin ng IOM is mga steps na pwede kong kontakin at tawagan. Ang isang binigay nila sa akin is Labor Inspectorate. Hanapin mo kung ano yung Labor Inspectorate na nakakaawak sa company mo. Bali ang Luga, dalawang base of operation niya. Isa sa Senec, which is under ng Bratislava. Tsaka yung sa amin na sa Nowe Mesto Nadbahom, which is under ng Trenchin. So hinanap ko ang email address ng Trenchin Labor Inspectorate. Nag-email ako sa kanila, pinaliwanag ko ano ginawa sa akin. Pinadala ko yung dalawang payslip. Tapos, matagal din sila bago nag-reply. Yung sumunod na reply nila, sabi nila na hindi daw nila na maikikip anonymous yung identity ko sa pagko-complain ko. Humingi sila ng permission na sumasang-ayon ako na hindi ako anonymous. So pinadalan ko sila ng confirmation. Ano lang yon, handwritten na I am Giovanni Santibitangkol ganon. I'm agreeing to the use of my full name to the pursuit of this case. Ganun lang siya. Tapos in-email ko ulit. Tapos after naman nun, sa ano naman ako nag-complain? DMW. Bali ang nakakahawak sa Vienna at Slovakia. Yung Vienna at Slovakia, isang DMW lang may hawak dyan. So nag-email ako sa kanila. After nung mag-email, magpapadala sila ng complaint form. Pipila pa nung yun, papadala mo mga kailangan mong docs na hinihingi nila. Karaniwan, TRC passport, contract, Pinas, tsaka Slovakia. Pinadala ko. Since wala pa yung kontrata ko, ito follow ko na lang sana yun. Then, after mga ilang few days, tumawag ng DMW sa WhatsApp. In-explain ko sa kanila, ma'am, ganito, ganito. Tapos, in-advise nila ako, tinanong nila ako kung legal ba yung pagkakalipat ko. Sabi ko, ma'am, yes ma'am. Na-change employer na ako. Sabi niya, okay yan. Sabi ko, ang babaguhin ko na lang, change address. Sabi niya, kailangan mo asikasuhin yan kasi para maging kaso din yan pag di mo naasikaso. So, yun ang sunod na dapat inasikaso ko. After nun, sabi niya, padala mo sa akin ng contract mo para malaman ko kung may basehan yung hindi pagpapasahod sa'yo. Tsaka ito pa ang gustong gawin sa akin ng agency ko ha. Gusto nilang singilin sa akin yung ginastos nila na 3,000 euro. Which is wala naman sa kontrata. Walang ganun sa kontrata namin. Sabi niya hindi kita papasahurin kasi kakaltasin ko lahat ng ginastos namin. Wala talaga sa kontrata yun. Pinagmalaki niya na gano'n wala daw makukuha. Tapos nanakot pa sila na kakasuhan daw kami. Anong kakaso sa amin? Para lang kami nag-awol. Pero sa amin, karaniwan naman gagawin kaso dyan pag hindi ka na pumasok. Awol lang talaga. Yung 3 days na hindi mo pagpasok. So yun, yung email ng DMW, Vienna, ilalagay ko dyan. Tapos ganun nga. Tapos, diretso na sa pagtatrabaho dito sa bagong company ko. Medyo bitin, hindi nakapagpadala ng ilang buwan. Kasi nga hindi pinasahod eh. So yun, after nun, antayin tayo mga ilang buwan, nung magdi-December, kinontak ako ng agency ko sa Pinas. Nag-email sila, nagulat ako. Sabi nila, sir, kung may naiwang kang sahod, try mong kunin, sabi nila. Try mong puntahan yung agency mo at kunin. Tapos nag-reply ako, sabi ko, ma'am, sure ba kayo na makukuha ko yung sahod ko? Sabi niya, ang reply nila, try mo, baka ibigay kasi meron kaming case na ganyan na ibinigay. Saglit, pakita ko sa inyo. Ito na yung lake na pupuntahan ko. Sabi niya, try mo, baka sakaling ibigay nila. Yun ang ano niya.
Tapos nag-reply ulit ako. Sabi ko, ma'am, hindi ako mag-aaksaya ng pamasahe at oras para sa baka. Sabi ko, kung kaya niyong i-guarantee sa akin na makukuha ko yung sahod ko, oo, pupunta ako. Sabi ko, yung si Patrick, napaka-unprofessional yan. After na ipadala ko sa kanila, hindi na siya nag-reply. After nun, pasok ako, mga hapon, 1 or 2, nag-email lang DMW at Trench in Labor. Ang Trench in Labor pala, inimbestigahan talaga si Luga. Pinuntahan sila at inimbestigahan on my behalf. Nakita nila na hindi nila pinapasahod ng tama. Tapos inutusan ng Luga na bayaran ako. Ganun din ang DMW. Kinausap nila ang Luga. Tapos sinabihan nila na bayaran ako. Kaya pala nag-email sa akin ng agency ko kasi tinawagan din ng Vienna DMW. So, takot din sila. Kaya yung sabi ni Patrick na hindi niya papasahurin, wala rin basehan yun. Kaya ito sabihin sa inyo, kung alam niyo ang karapatan niyo, paglaban niyo. So, makakatulong to kahit sa wala ka man sa Slovakia. Labor lang at DMW natin ang katapat para mag-complain. So, after no, nag-email na ang DMW na sabi na kunin ko daw yung sahod ko. Makipag-coordinate daw ako sa head ng human resource ng Luga. Kinausap ko siya, while hindi pa nga rin siya professional makipag-usap. Kasi hindi siya marunong mag-English. Every time na magme-message ako, hindi niya isisin kung hindi ko imi-miss call ng imi-miss call. So yun, after mga ilang transaction, binigay ko sa kanya yung bank account ko. Nag-thank you na. Sabi niya, salamat, pinadala mo yung bank account mo. Tapos sinabi ko sa kanya, hihingin ko yung tax declaration. Kasi dito sa company namin na Luga, wala rin kaming tax refund, hindi nila inaasikaso. Ayaw nilang asikasuhin. So yun, hiningi ko din yan para kasi pag-refund ko dito sa Continental, makuha ko lahat yung hindi ko na-refund dati. So yun, bago ko ipagpatuloy yung kwento, pakita ko muna sa inyo yung pinuntahan ko. Rotate ko yung cam. So, eto yung pinuntahan ko. Mga lake. Parang man-made siya. Ayan siya. Man-made lake. Medyo frozen na siya. Pero hindi mo sure kung talagang matigas na siya. May mga icicle na siya ng konti. May maliit na island. So yun nga, after ng pag-uusap namin ng ng Luga, salamat na rin sa iyo, Ma'am Karin. Nakuha ko din naman yung kailangan ko. Pinadala niya sa akin yung pera ko. 2 buwan na sahod, pero hindi ganun kalaki. Kasi may mga din ako ng time na yon. Galing kami ng summer break ng time na yon. Tapos nung nag-a-apply na ako, may mga absent na rin ako. Pero okay na rin ako. Nakapagpadala na rin ako ng papasko sa pamilya ko kahit papano. Tapos may budget na ako para makalipat ng bahay. So ito pa ang isang nakakatuwa. Noong hindi pa nakakakuha, takot sila kasi kesyo daw makakasuhan, ganito ganyan. Baka daw kasuhan kami ng Luga. Sabi ko, walang pwedeng ikaso ang Luga kasi para lang tayong nag-awol sa Pinas niyan. Wala naman nakalagay sa kontrata. Record lang natin ng papangit. So, nung nakaripan na ako, siyempre ako, gusto ko rin makatulong and explain ko sa kanila na ganito ang gagawin nyo.
para makuha niyo yung pondo. Sa kanila pondo lang. Sa akin kasi, tsaka yung isang kasama ko, 1 month tsaka pondo. Dalawang sahod na hindi namin nakuha. So yun nga, nakuha ko. As inaano ko sila, nakontakin ng DMW. So ngayon, kausap na nila ang DMW. Ang sabi ng DMW is, gumawa sila ng GC. Kasama si Ma'am Bernadette ng DMW Vienna para tulungan sila na makuha yung pondo. Malaki din yun. Nasa 800 to 1,000 euro ang makukuha nila. Hindi nila kukunin yun. Pinagtrabahuhan naman nila yun. So, yun. Kaya ang tip ko sa inyo, kung alam nyo yung karapatan nyo, paglaban nyo. Kasi sahod nyo naman yun eh. So, kung nakatulong sa inyo itong video na to, please, share nyo na lang, tsaka pakipollow na lang ako. Bali, share ko to sa YouTube channel ko, TikTok, tsaka Facebook page ko. Bali, lahat naman ng channel ko, Cavite Checkpoint, ang name. Ilalagay ko na lang mamaya dyan, bawat page ko. Ito ang YouTube, ito ang TikTok, ito ang Facebook. Tapos gagawa ako ng intro mamaya kasi hindi ko na gawa yung intro. Basta ganun na lang. Share nyo na lang para makatulong sa mga kabayan natin. Tsaka follow nyo na rin ako kung pwede. Pa-follow na rin para madagdagan ng reach natin. Tapos, kahit wala kayo sa Slovakia, Hungary, Lithuania, Romania, magagamit nyo to. Kasi dito sa mga bansa na to, mahigpit ang labor nila. Kaya kung alam nyo yung karapatan nyo, paglaban nyo. Hanapin nyo ang labor na pwedeng pag-complainan. Hanapin nyo ang DMW na nakakasakop sa lugar na yon. Ireklamo nyo. Huwag kayong magpatakot sa agency natin sa Pinas. Lalo na kung alam nyo na tama kayo. So, eto ilang mga tips na nalaman ko nung direct na ako dito sa Continental, which is Amobio na ngayon. So, may tax refund tayo. Tapos, bawat pasok mo, may shift bonus yan. Kung pang umaga ka, iba ang sahod ng pang alas 2, iba ang sahod ng panggabi. Tapos iba pa rin ang rate ng Sabado-Linggo. Kaya kung papasok ka ng Sabado-Linggo, iba pa rin. Kasi ang shift namin dito sa Continental, dalawang klase. Merong Monday to Friday, mababa ang sahod nun kasi mawawalan sila ng Sabado-Linggo. Yung katulad naman namin na naka 6 day ang work week namin, 6 days na pasok tapos 2 days off. Bali ang shifting nun, 2 days pang umaga, 2 days pang hapon, 2 days pang gabi, tapos 2 days off. Tapos yung mga setter sa amin, sila ang malalaki ang sahod. Naka 12 hours ang pasok nila. 14 days lang ang pinapasok nila sa isang buwan. Kaya pag nag-OT sila, paldo-paldo. Tapos dito sa Continental, ang allotted namin na overtime is 400 hours per month yata or per year, hindi ko maalala. Parang ganun. Tapos meron kaming 13 month at 14 month. Yung 13 month makukuha namin sa summer break. Yung 14 month sa winter break. Ang problema mo sa winter break namin, hindi namin nakuha. Kasi bago pa lang kami, wala pa kami 6 months. And para sa mga may anak, ito, sa lahat to, sa lahat ng Slovak, buong Slovakia to, itanong nyo, alamin nyo, karapatan nyo to. Pag may anak kayo, meron silang tinatawag na child support bonus. 120 euro per bata yata. Hindi ko lang alam yung age limit kung hanggang 18 o 21. Child allowance yun. Ngayon, magde-decide ka kung kukunin mo siya ng annually or monthly. Pag kinuha mo siya ng monthly, kunyari may 3 anak ka, nasa 300 plus ang madadagdag sa sahod mo. Now, kung i-annually mo ya, mas malaki. Bukod pa sa tax refund na sa sarili mo. So, yun. Tapos sa Continental, kung gusto niyo mag-apply, hindi ko lang alam kung mag-hiring pa, pero ang sabi nila, 150 na Pinoy ang kailangan nila. Hindi ko alam kung naka-backed up na.
Pero ang agency na nagpa-process sa Continental dito sa Slovakia is Index Noslus. Ilalagay ko na lang dyan yung Facebook page nila. Pwede nyo silang kontakin doon or kontakin nyo ako. Ibibigay ko sa inyo ang email address nila, WhatsApp nila. Ayoko ilagay dito para sure ako na yung mga seryoso lang ang mag-a-apply. So, pag nag-apply kayo sa Continental, ipaprocess lang kayo ng Index. Pero, after nyong ma-process, direct na kayo. Hindi na kayo hawak ng Index. Direct employee na kayo ng Continental. Bale, ang Continental is, hindi na siya Continental, Amobio na siya. So guys, ito yung pinuntahan ko na lake na man-made. So, yan. Ang kaya dito rin sa paglipat ko, nakita mo ang ugali ng mga Pilipino. So ito ang lagi yung nasabi sa mga viewers ko. Pag nasa ibang bansa ka, alamin mo yung kaya mong kumilos mag-isa. Pero sa akin, kung magtatanong kayo, paano magpunta sa Itatras, paano magpunta sa Slovak Paradise, message nyo lang ako, i-guide ko kayo kung paano ang DIY Hakudon na one-day trip na ginagawa ko. So, mababa na rin yung video. Magdudugtong pa ako ng outro mamaya. So, eto, one way. Baka pag uwi ko, magsi-circle back na lang ako. Paakit ng bundok, tapos pababa. Kasi yung dinaanan ko kanina, hindi ko pinakita sa inyo. Kalsada siya, pero parang nire-reconstruct. Ikot na lang ako sa bundok. So, gagawa na lang ako ng intro mamaya na hindi ko nagawa kanina. Tapos, so hanggang dito na lang tong video na to. So, kaya kung sa tingin niyo nakatulong tong information na to, follow nyo na lang din ako sa lahat ng socials ko. Puro Cavite Checkpoint sa Facebook, YouTube, tsaka TikTok. Ipopost ko lahat itong video na to sa 3 SOCMED ko na yon para makatulong sa mga kabayan natin. So, yun ang huling message ko sa inyo. Kung alam nyo ang karapatan nyo, ipaglaban nyo. Kasi unang-una, pinagtrabahuan nyo yan, pera nyo yan. Huwag nyo ipagwalang bahala. So, hanggang dito na lang. Paalam. Ciao!